Kamakailan lang, natapos na ang World Chef Championship. Si Zhao Ju daw ang muling nagwagi. Ito na ang ikatlong sunod na pagkakataon na siya'y nag-champion. Ang kultura ng pagkain ay isa sa mga pinakamakinang na bahagi ng kulturang Tsino. Ang Tsina, pagdating sa kasaysayan ng pagkain, ay mula pa libu-libong taon na ang nakalipas. Sa pagdaan ng panahon, nabuo ang 8 pangunahing cuisine ng Tsina na may 10,000 uri ng putahe. At ang lasa ng kasariwaan ang siyang tunay na pinagmulan ng lahat ng lasa. Ito ang dapat igalang ng bawat chef. Epektibo ba talaga ang gamot na iyon? Huwag kang mag-alala, ang Wugen poison ay walang amoy, walang lasa, at walang kulay. Hindi niya ito mapapansin. Kapag kinain niya ito, hindi siya tatagal ng kalahating oras. Pero, siya ang mayroon ng ganap na panlasa na walang katulad sa mundo. Kahit ang mantikilyang ginagamit sa pagluluto, kaya niyang matikman kung anong baka at anong uri ng pagkain ang kinain nito. Kaya nga, ikaw ang magpapawala ng kanyang pagdududa. Siya na, aking maganda. Kapatid, huwag mong ako sisihin. Binabawi ko lang ang bagay na talagang akin. Kianer, Halika, tikman mo ang bagong seafood soup na ginawa ko. Isang mangkok lang naman ng seafood soup ito. Ano ba ang espesyal dito? Malalaman mo kapag natikman mo na. Halika, tikman mo. Kumusta? Ang lasa, ang sarap at sariwa. Parang pinalawak ng walang hanggan ang natural na sarap ng mga sangkap. Paano mo ito nagawa? Sekreto. Halika. Okay. Plano kong bisitahin ang mga magulang mo. Panahon na para magbigay ako ng kasiguruhan sa iyo. Siya? Ang tagal ko nang naghihintay sa sandaling ito. Chiyo daw, huwag mong sisihin ang sarili ko sa pagiging mabagsik. Basta't pirmahan mo lang itong kasunduan sa paglilipat ng bahagi ng kumpanya. Ibibigay ko agad sa iyo ang antidote. Hindi ko akalain na ang ating mahabang relasyon ipagpapalit mo lang sa isang kasunduan. Gusto mo akong patayin. Kung talagang pipirmahan ko ito, naniniwala ka bang ibibigay mo ang antidote? Mangarap ka. Zhao Ju daw, huwag mong subukang lumaban. kung buhay siya, kailangan natin siyang makita. Kung patay, kailangan natin ang kanyang bangkay. Kuya Gian, ang tamad-tamad mo na kasi nitong mga nakaraang araw. Kung ganyan, paano aangat ang negosyo ng restaurant? Boss, hindi po talaga kami tamad. Ang totoo niyan, wala lang talagang ginagawa sa isang araw dito sa tindahan. Ilan-ilan lang ang mga kumakain.
Ang sarap. Yufu, hindi mo pa rin maalala kung sino ka? Ate Xia, nanggugulo ka na naman sa akin. Atexia. Anong nangyari? Sino ba talaga si Yufu? Bakit lagi niyo siyang tinatanong kung may naaalala na siya? At saka, bakit pareho ang pangalan ng restaurant at ang kanyang pangalan? Noong 3 taon na ang nakalipas, siya'y napulot ng boss. Noon, hindi rin niya alam kung sino siya, kaya ginamit ng boss ang pangalan ng restaurant para tawagin siya, para na rin sa swerte. Hindi maalala kung sino siya. Nakakalungkot naman talaga. Yufu, Maghanda ka na ng mga sangkap. Paparating na. Tingnan mo, tanghali na. Wala pa ring masyadong customer. Gaganda rin ang lahat, sabi ni Feifei. Ang mabuting gawa ay may mabuting ganti. Yufu. Maghanda ka ng 10 order ng mixed piece. Ikatlong beses na ngayong araw. Ang hayop na yan. Iba't ibang paraan para mang-api. Simula ng payagan ni Boss Liu si Yufu na tumulong sa kusina, nagseselos na ng todo si Chef Hao. Dahil lang kay Boss Liu na sobrang maalaga kay Yufu, nagseselos si Chef Hao. Hindi kailangan ng ganyan karami. Magtira ka lang ng 2 order. Ihiwalay mo na lang ang natirang sangkap. Sayang naman kung masasayang. Alam mo naman, hindi masyadong maganda ang negosyo ng restaurant natin. Hindi, nagbago na ang isip ko. Huwag na lahat. Tama, na yan. Nagre-rebelde ka? Maniniwala ka bang papatayin kita? Tigil! Feifei. Nagbibiro lang kami kay Yufu. May hawak na kutsilyo at halos magsaksak na. Biro lang daw? Wang Xia. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mong abusuhin ang pagiging head chef mo at maging sobrang mayabang. Ang labis-labis mo na. Ano ka ba? Wala kang karapatang pag-alitan ako. Ikaw, Tama na. Yufu? Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Mang Hao, hindi maganda ang takbo ng negosyo ng restaurant. Kung may oras ka, magdisenyo ka na lang ng mga bagong putahe. Hindi maganda na palagi kang nakatunganga lang. Yufu, mula ngayon, tumulong ka na lang sa cold kitchen. Walang alam yang batang yan. Papasukin sa cold kitchen? Sasayangin lang niya ang mga sangkap. Matalino at masipag si Yufu. Naniniwala ako na madali niyang matutunan yan. Kung pag-uusapan ang pagsasayang ng pagkain, kahapon sa basurahan, nakita ko ang kalahati ng specialty dish mo. Wang Xia, ano ang ibig mong sabihin? Wala. Ayoko lang ng masamang bibig ng iba. Ikaw, Tama na. Huwag na kayong mag-away. Atexia, pumunta na tayo sa harapan. Feifei. Walang kumain ngayon. Kung ganito ang magpapatuloy, Nag-iisip ako ng paraan. para sa akin, kailangan ng palitan ng head chef. Mang, pinapunta ako ng boss para tumulong sa'yo. Umupo ka muna at magpahinga. Hindi ako takot sa pagod. Wala namang customer sa tindahan. Wala ring trabaho sa cold kitchen area. Naiintindihan mo ba? Aalis muna ako, tawagan mo na lang ako kung may kailangan. Sige.
Ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero parang naputol ko na ito ng libu-libu beses. Yufu, paano mo alam kung paano putulin ang suoy cucumber? Bago ka mawalan ng memorya, baka. Paano mo natutunan maghiwa ng pipino ng ganyan? Bago ka mawalan ng memorya, baka ikaw ay. Hindi ko na maalala. Huwag kang mag-alala. Balang araw, gagaling din ang amnesia mo. Bagong dating na red spotted groupers sa Yufu Restaurant. Halina tumikim. 20% off. 20% off sa lahat ng pagkain. Boss, bagong dating na red spotted grouper. Gusto mo bang subukan? Hindi ko kayang bumili. Ate? Leo Feifei. Yung utang ng tatay mo at sayo sa akin. Kailan mo babayaran? Feifei. Yung bayad sa seafood. 3 buwan ng delayed. Ngayon, magbayad ka, o kaya, ipambayad mo na lang ang sira-sirang restaurant mong ito. Ngayon, magbayad ka, o kaya, ipapasangla ko ang baratong tindahan mo. Ate, Eva? Bakit kayo pa mismo ang pumunta? Huwag kang magpanggap. Ang bayad sa paninda sa loob ng 3 buwan. Kailangan mong bayaran ngayon. Mahirap ngayon ang negosyo sa pagkain. Bigyan niyo po ako ng 10 araw. Bigyan. Akala mo ba charity ako? Ate LV, pakiusap, huwag po kayong magalit. Ang boss namin po, pinakamapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan. Tingnan mo ang walang kwentang lugar na ito. Gamit ang mamahaling paninda para magpanggap. Sobrang mahal ng mga pagkain. Kaya wala kang customer. Ate LV, hindi naman po ganoon. Ang specialty ng Yufu Restaurant ay sariwang mga sangkap. Ang karatula nating hari ng lasa ay hindi peke. Tungkol naman sa presyo, totoong presyo lahat. Alam niyo po yan? Huwag kang magdaldalan. Gusto ko ang bayad ko ngayon. Mamaya po, manghihiram ako. Meron akong magandang solusyon para sa lahat. Yufu, anong ginagawa mo? Sino ang nagpahintulot sa'yo sa kalan? Isa ka lang tagalinis, nagpapanggap ka pang nagpapanggap na chef. Ikaw ba ang naghiwa ng pipino? Ang galing nitong suoy flower knife technique. Kung wala kang 10 taong karanasan, imposibleng magawa mo ito. Nagtrabaho ka talaga bilang kusinero? Hindi ko na maalala. Pero, tuwing hahawakan ko ang kutsilyong ito, ang katawan ko parang kusang gumagalaw. Hindi ko namamalayan. Tapos na. Ito ikaw ang nagluto ng sabaw na ito. Ginamit ko ang mga tira-tirang seafood para gumawa ng sabaw. Huwag nang maulit. Wala namang bisita ngayon dito sa tindahan. Tingnan natin kung anong kababalaghan ang magagawa mo. Pamangkin, Feifei. Bakit hindi mo na lang ibenta sa akin ang tindahang ito? 50,000 piso? Ako 5 piso? 50,000 piso? Bayad agad. Panaginip mo lang yan. Talagang katulad mo ang tatay mo. Matigas din ang ulo. Sa ganitong kalagayan ng tindahan mo, na halos walang pumapasok, baka sa loob ng 2 linggo, magsara ka na. Pagdating ng panahon, kahit magmakaawa ka sa akin, ayaw ko nang bilhin.
Subukan mong magsalita ng ganyan ulit? Ikaw. Tio Chen. Noon, pinalitan mo ang dekalidad na sea cucumber ng tatay ko ng mumurahin. Ngayon, sinasamantala mo pa ang sitwasyon. Ang Yufu restaurant, kahit na pinto na lang ang matira. Ipaglalaban ko pa rin ito. Walang utang na loob. Hintayin mo lang. Mamalimos ka na lang sa kalsada. Ikaw! Boss Leo. Ngayong gabi, paano ka makakautang? Kanino ka hihingi? Ate, Livia. Bigyan mo pa ako ng 3 araw. Hindi, 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, kahit ibenta ko ang bahay, babayaran ko ang utang. Talagang wala ka ng pag-asa. Ganito na lang kalala ang sitwasyon. Ganito kalaking lugar. Wala man lang isang customer. Wala ka talagang kailangan na ipagpatuloy pa ito. Ito ang tindahan na inalagaan mo ng 20 taon. Pero ang anak mo, kahit 3 buwan, ay hindi na makapagtiis. Boss Leo, oras na para magbayad ng upa. Kuya Yang, ako, gagawin ko ang lahat. Talagang dagdag problema pa. Ganito kalaking negosyo, hindi makabayad ng 30,000 pesos. Kung ganoon, tumulog ka na lang sa akin para mabayaran ang utang. Anong sinasabi mo? Yang, gumalang ka! Nandito lang para kumita ng pera. Nagpapakapuri ka pa. Yung accountant na babae noon, nagmakaawa sa akin. Kaya binigyan ko siya ng kalahating buwang palugit. Kumakain ako sa sarili kong kakayahan. Marangal. Kung lalapastanganin mo pa ako, o sino man sa Yufu restaurant, makikipagpatayan ako sa'yo. Publika. Sige, magbayad ka ng pera. Basta makuha ko ang upa, aalis na ako. Ako. Wala kang pera, huwag kang magpanggap na matapang. Boss Leo. Dahil matagal ng suki ng tatay mo, payuhan kita. Ipasa mo na ang negosyong ito. Kung magpupumilit ka pa, hindi maganda ang kalalabasan. Tama. Ito ang perang ipon ko para sa bahay. Fei, kunin mo muna ito para sa pangangailangan mo. Ito ang bigay sa akin ng lola ko para sa kasal. Tinanong ko na, may halaga ito. 200,000 butas. Itong maliit na halaga. Anong magagawa nito? Bukas? Maglalagay na ako ng notice para ipasa ito. Pero, anong amoy yon? Anong nangyayari? Ang bango! Yufu! Marunong ka rin palang magluto? Ang sarap ng amoy. Yung amoy na ito, tumago sa utak ko. Naglalaway na ako. Tol, anong ulam yan? Bigyan mo rin ako. Ang bango. Gusto ko rin. Gusto ko rin itong ulam. Tol, yung seafood soup, magkano? 38 piso isang order, kasama na ang kanin. Tara na, maupo muna kayong lahat. Ako na ang mag-order para sa inyo. Tama, pumila ng maayos. Ang ating chef na si Yufu ay tiyak na maghahain ng pinakamasarap na seafood soup para sa inyo. Tay, ipagpapatuloy ko to. Sigurado. Buti na lang ngayon. Hindi ko inakala na si Yufu ay ganito kagaling. Isang maliit na utility man. Naging chef nga. Anong nangyayari? Bigla na lang ang daming tao? Sa tingin ko,
Mukhang mapupuno na ito. Mukhang mawawala ng saysay ang balak ko. Ang bango talaga. Titikman ko muna. Masarap nga talaga. Gusto ko ring matikman. Fei, hindi, Boss Liu. Yung renta ko, Pwede bang ipagpaliban muna? Tingnan mo ang negosyo namin. Hindi magkakaproblema sa renta. huwag kang mag-alala. Ang negosyo ninyo, mukhang sa 1 o 2 araw lang, makakaipon na kayo ng pambayad sa isang buwang renta. Gusto ko ring matikman ang seafood soup ninyo. Humanap ka na lang ng mauupuan. Ang paraan ng pagluluto ng sabaw na ito ay isang matagal nang nawalang pamamaraan ng sabaw na nakabitin ng huwayang. Yufu, sino ang naging guro mo? Hindi ko alam. Pakiramdam lang ang ginawa ko sa lahat ng ito. Pakiramdam lang? Yufu, yung bisita, dagdagan pa ng 5. Gusto niya ng Wensi tofu soup. Sige? Eksperto ako dito, hayaan mong ipakita ko. Kahit na magaling ang iyong suoyi knife technique, ang aking galing sa paghiwa ay hindi rin basta-basta. Yufu? Sino ka talaga? Fei, pamangkin. Boss Chen, anong ginagawa mo rito? Huwag mo akong tawaging Boss Chen. Mas mainam kung Tito Chen na lang. Nagbubukas ka ng negosyo. Ako naman ay mamimili sa tindahan mo. Hindi ba ako welcome? Siyempre, welcome ka kung mamimili. Wala nang ibang usapan. Pero, wala nang bakanteng pwesto dito. Pumila ka at kumuha ng numero. Ay, hindi naman problema yan. Ako at si Boss Lu at si Brother Yang, magsiksikan na lang kami. Maghahati-hati na lang kami sa isang mesa. Ito ay akin. Gusto ko rin ng ganitong sabaw ng seafood. Kanina, wala pang isang mesa ng customer. Ngayon, biglang punong-puno na. Ang kakaiba talaga. Sa loob lang ng ilang sandali, nakabenta na ng napakaraming sabaw ng seafood. Kung ganito ang takbo, ang utang sa akin ay mababayaran na rin agad. Hindi na ako mag-aalala sa upa ko. Titikman ko nga ito. Talagang napakasarap na sabaw. Ganitong sarap ay gawa lang ng dekalibreng pagluluto. Yufu, kahit sino ka man, hindi ka makakatakas sa akin. Kuya Gian, yung si Yufu na yon, ang galing niya talagang gumawa ng seafood soup. Mga simpleng trick lang na itinuro ni Wang Mingshan. Kaya bang pantayan ng aking? Ay, treasure gourd doc. Yung mga bisita sa labas, halos mag-away na para lang sa sabaw. Tikman ko nga, ayoko maniwala na ganoon kasarap. Yung pagluluto ng sabaw, kulang pa ng 3 minuto. Ang sarap ng sabaw na ito. Naaalala ko tuloy yung Chef God competition noong 3 taon na ang nakalipas. Yufu, baka naman anak ba yan ng isang kilalang pamilya? Ang yabang naman, marunong lang magluto ng sabaw. Ilang moves lang kaya ang alam niya sa Hawaii ang 36 na techniques. Kailangan kong alamin ang background ng batang to. Magkano ang kita natin sa tanghalian? Boss, yaman na tayo. Yung kita lang sa tanghalian, lampas 20 alimuna. Mabuti. Napakaganda. Yung sinabawang seafood ni Yufu pa lang, mahigit 400 na ang nabenta. Ang benta,
Umaabot na ng 15,000 pesos. Lahat ito ay dahil kay Yufu. Hindi ko inakala na yung sinabawang seafood na ginawa niya ay ganito kasikat. Yung mga reserbasyon natin para sa gabi, may 15 mesa na. Lahat ay mga bisita kaninang tanghalian. Sabi nila, dadalhin nila ang pamilya at mga kaibigan nila. Mukhang mamayang gabi, pupuno na naman tayo. Sabihin mo kay Boss Lou na dagdagan pa ng 3 kahon ng hipon? Yung mga sea bass sa ref, patunawin mo lahat? Si, Ikaw ba si? Chen Dayong, mula sa Fugui Grand Restaurant. Ano ang kailangan mo sa akin? Yung ginawa mong sinabawang seafood, napakasarap talaga. Espesyal na recipe iyan ni Boss Liu. Dalhin mo ang kanyang recipe dito sa akin at gawin kitang head chef. 30,000 pesos ang buwan ng sahod. Cash agad. Ano sa tingin mo? Boss Chen, ang galing mo talagang magplano. Pero hindi ko iiwan ang Yufu Restaurant. Umuwi ka na. Suwan, pag-isipan mong mabuti. Hindi ito tungkol sa pera. Ano ba ang ginawa sa iyo ni Liu Feifei? Bakit ka ganyan? Yang sira-sirang restaurant niya? Boss Chen, kailangan ko nang magpahinga. At saka, umuulan pa at pagod na rin ako. Ayaw tanggapin ang kabutihang loob. Boss, ano ang kailangan mo? Yun kasi, ikaw, tumira ka na rito sa bahay. Ha? Yufu, dito ka natitira mula ngayon. Matapos pumanaw ang tatay ko, may kwartong natitirang walang nakatira. Sakto. Mag-isa lang ako. Dito ako titira? Hindi ba medyo hindi maganda na dito ako titira? Hindi naman. Para sa iyo ang kwartong ito. Nakaharap sa araw, bagong laba at pinatuyo sa araw ang mga kumot at unan. Ito ang kusina. Boss, hindi ko sinasadya. Alam ko, Boss, ako. Yufu. Tawagin mo na lang akong Feifei. Fai-Fai. Kagabi, Alam ko. Hinahanap ka ni Chen Dayong. Yufu. Alis ka ba? kaya, takot ka bang umalis ako? Kaya pinatira mo ako dito, para bantayan mo ako. Huwag kang mag-alala. Kung aalis ako, sino ang magluluto ng seafood soup para sa iyo? Yufu. Bago ka mawala ng memorya. Ikaw pa rin ba? Wala kang alaala sa nakaraan? Maraming beses na akong nagtangka. Tuwing gusto kong alalahanin, para akong nakakulong sa loob, hindi makawala. At hindi makalabas. Kung hindi mo maalala, okay lang. Kahit na, kaya kitang buhayin. Kaya ang natitirang bahagi ng buhay ko ay iaasa ko na sa boss. Siya nga pala, Yufu. Nabuhay muli ang restaurant. Lahat ay dahil sa seafood soup mo. Tawagin natin itong Yufu Seafood Soup na lang. Ikaw ang bahala. Gusto ko. Ang shares ng restaurant, dapat ibahagi rin sa iyo ang isang parte. Yufu? Ayaw ko ng pera. Kung hindi mo ako inampon, baka ako ay... Ano ang gusto mo? Kung meron ako, maaari kong ibigay. Gusto ko. Gumawa ng isang pangunahing pagkain, kasama ang Yufu Seafood Soup. Fei-Fei, tapos na. Subukan mo na. Ang bango. Halika. Kumusta? Yufu.
Nagtagumpay tayo. Talaga? Tawagin natin itong Yufu sinanggag na kanin. Idadagdag natin sa menu bukas. Sige. Mga kaibigan, tingnan ninyo dito. Sa loob lang ng 7 araw, ang reserbasyon sa restaurant na ito ay nakapila na hanggang 10 araw pa. Miss, Suki ka ba? 3 araw ng sunod-sunod. Tingnan mo sa cellphone ko, grid ng mga larawan ng pagkain. Ano ang dapat subukan? Yufu sabaw ng seafood. Napakasariwa, para kang mahuhulog ang kilay. Ako, 3 taon nang may anorexia, ngayon araw-araw nakakainom ng 3 malalaking mangkok. Kailangan ko talagang tikman ito ng mabuti. Hain na ang pagkain. Ang inyong sabaw ng seafood. Titikman ko muna para sa inyong lahat. Sandali, ang sarap ng lasa. Diretso sa bumbunan ko. Ano to? Para akong nakatayo sa pantalan ng mga manghingisda sa umaga. Nakatingin sa mga manghingisda habang hinuhuli ang mga sariwang seafood. Walang anumang proseso. Diretsyong pumapasok sa bibig. Sino po ito? Vice-Presidente Ding ng Asosasyon ng Pagkain? Lolo, huwag kang mag-spoiler. Seafood na 38 piso. Pero ramdam mo, ang paggalang ng chef sa sangkap. Sa palagay ninyo, ano ang sikreto kung bakit sumikat ang sabaw na ito? Puso ng pagluluto. Dalawang putahe. Ang bumubuhay sa buong tindahan. Gusto ko talagang makilala ang head chef na ito. Mga kasama, itong tindahang 30 taon na, muling nabuhay. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang totoong dami ng customer. Lolo, pakireserba sa akin ang huling hipon. Lolo Ding, Yumo, sapat na ba yan? Papaglutuin ko si Yufu ng isa pang order para sa'yo. Ate Faye, kami ni Lolo ay nag-iikot ng palihim. Ang halaga ng mga sangkap na ito. Lolo Ding, huwag po kayong mag-alala. Ito ang reputasyong iniwan ng tatay ko. Hindi ko sisirain ang pangalan niya. Yiyi, buksan ang tingtaoge. Tara, Ipakita nyo naman ang misteryosong chef. mga kasama, kung gusto nyong makita, mag-type kayo ng 1. Lolo Ding, Yumo, ito ang aming head chef, si Chef Yufu. pogi pa, samga food vlogger ah. Mga bisita, Chef Yufu, pareho ng pangalan ng restaurant ah. Ito ba'y tadhana mula sa nakaraan? Nakuha ko si Yufu sa isang maulan na gabi. Sa harap ng tindahan ko siya nakilala. hindi ko na masyadong maalala. Pero ang kakaiba, tuwing hahawak ako ng sandok, parang natural na lang sa akin. Kusa kong naluluto ang mga masasarap na pagkain. Sabi ng mga followers ko, ikaw daw ay isang nakatagong cooking god. Guwapo, pwede ba tayong magka-WeChat? Ako. Tumatawag at sumasagot lang ng tawag ang alam ko. Yomo. Maging mahinahon ka naman. Abala si Chef Yufu. Huwag na natin siyang istorbohin. Kung gayon, maghahanda na muna ako ng mga sangkap. Paalam? Yumo, simple lang si Chef Yufu. Huwag mo siyang lolokohin. May nagselos na. Hindi kita kakagatin. Huwag kang mag-eksena. Lolo, Pagsabihan mo naman siya. ang Daksha Cooking God na si Zhao Ju daw, na hindi kailanman nagpakita sa publiko. Daksha Cooking God na si Zhao Ju daw, mula nang mawala noong nakaraang 3 taon, ay nananatiling walang balita. Kaya naman, ayon sa ilang eksperto, ang paparating na Cooking God Championship ay mapupunta sa isang chef mula sa bansang Wu. Malapit nang maluto ang lugaw. Maupo ka muna. Yufu, sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin ang mga to. Ayos lang. Gusto ko naman. Yufu, nandito ka na pala.
Fei, anong nangyari sa'yo? Parang naipit ang paa ko. Halika. Ingat. Halika. Kaya ko to. Gumagaan na ba? Fei, si Ji Yao ng Food God Group. Anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Food God Group? Boss Leo, kumusta ka na? Anong hangin ang nagdala sa iyo dito sa aking maliit na restaurant? Dito ako para magdala ng magandang balita. Ang Food God Group ay nagpasya na mag-invest ng 5 milyong piso para suportahan ang UFO Restaurant sa pagpapalawak ng mga chain store. Ang maliit na restaurant na ito ay may pamilyang lihim na recipe. Iisa lang ito sa buong mundo. Mukhang hindi pa alam ni Boss Liu, di ba? Ang tindahang ito, simula ngayon, hindi na yang ang apelido nito. Yao na ang apelido nito. At saka, sa susunod na buwan ay mag-expire na ang kontrata mo sa pag-upa. Ang UFO restaurant ko ay nangungupahan dito ng mahigit 20 taon na. Para lang mapilit ako, binili mo ang lugar na ito? Fei. Ang tigas mo. Ganito na lang. Bibigyan kita ng 5 minuto para pag-isipan ito. Ngayong araw, ang ilawang pangalan ng Food God Group ay dapat nakabitin sa harap ng pinto. Pareho pa rin ang sinasabi ko. Hindi ako tatanggap ng investment. Ayaw mong tanggapin ang kabutihang loob, ang pagbili ng mga sikat na restaurant para magtayo ng isang imperyo ng pagkain ang laging layunin ng aming Food God Group. Sa tingin mo, gaano kalaki ang kakayahan mo para labanan ang buong Food God Group? Ang UFO restaurant ay pinaghirapan ng aking ama. Wala akong pakialam kung food god o play god man yan. Hindi ko hahayaang tapakan ito ng sinuman. Ayaw ng mabuting pakikitungo, gusto mo ng masama. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa mga restaurant na nakagalit sa aming Food God Group. Hanggat nandito ako, mananatili ang UFO restaurant. Kung sino man ang gustong kunin ito, kailangan muna akong patayin. Ikaw? Sige, kung gusto mong manatili ang UFO restaurant, maglaban tayo sa isang paligsahan sa pagluluto. Kung matatalo ka, ipapasa mo sa akin ang UFO restaurant. Paano kung kami ang manalo? Kung kayo ang manalo, ang lugar na ito ay mapapasa iyo. Ang UFO restaurant hindi na kailangang mag-alala na magsasara dahil sa hindi makabayad ng upa. Ang aming Food God Group ay hindi na rin babalik para pilitin ka. Pumapayag ako. Ang paligsahan sa pagluluto ngayon ay nahahati sa paggamit ng kutsilyo, paghahanda sa apoy, at pagkamalikhain. Ngayon ipapakita ko sa inyong lahat ang galing ng pamilya Lee, ang mga royal chef ng Yunzhou. Sa pagkakaiba pa lang ng kutsilyo, malalaman na ang resulta ng laban. Hao Jian, ano ba ang ibig mong sabihin? Kaninong panig ka ba? Siyempre, sa UFO restaurant ako. Sinasabi ko lang ang totoo. Wala namang magandang masasabi yan. Ikaw, Tama na. Huwag na kayong mag-away. Nagsisimula na ang paligsahan. UFO, simulan mo na. Boss Liu, isang kawani lang ang ipapadala mo? Mas mabuting sumuko ka na lang ng may dignidad. Ang kutsilyo ng isang royal chef ay hindi para sa mga walang pangalan. Ji, Yao, panoorin mo lang at huwag mong maliitin ang iba. Si Master Yufu ng Yufu Restaurant, ang galing sa kutsilyo. Talagang walang kapantay. Nakikita ko pa nga ang mga anino ng kanyang pag-ukit. Yung Diyosa, na tumutugtog ng pipa ng pabaligtad. Yung scarf niya, parang gumagalaw talaga. Parang buhay na buhay. Baka naman si Master Yufu ay inuukit ang Dunhuang Yut iyan.
Hindi ko inakala na ganito kagaling si Yufu. Chef Hao, ano sa palagay mo? Hindi ko kayang pantayan. Talagang hindi ko kayang pantayan. Ang galing ng pamamaraan. Ang pagdating ng Ibon Phoenix ni Ginoong Li Wenbo. Ang Phoenix at ang mga ibon. Napakainam ng pagkakaukit. Malinaw ang mga guhit. Talagang kamay ng isang maestro ito. Hindi naman. Para sa akin, mas maganda ang pagkakaukit ni Yufu eh. Tama. Pero, ang Phoenix, bagamat napakainam, kulang sa ningning, kulang sa karangyaan ng hari ng mga ibon. Sa kabilang banda, ang Dunhuang Let Ian ni Ginoong Yufu, Dunhuang Let Ian. Hindi lang nito ipinakita ng husto, ang kagandahan at liksi ng mga flying apsara ng Dunhuang. Kung hindi, binigyan pa nito ang gawa ng banal na kalikasan ng Buddha. Ito ay hindi lamang kahusayan sa paggagamit ng kutsilyo, kundi pati na rin ang pagkakasundo ng langit at tao sa sangkap. Ipinahahayag ko na ang nagwagi sa unang round ng paligsahan sa paggagamit ng kutsilyo ay ang UFO Restaurant. Yes. Nanalo tayo. Yufu, ang galing-galing mo talaga. Ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap. Sige. Maaari ko bang malaman kung kanino po kayo nag-aral, Ginoo? Base sa nakikita kong pamamaraan mo, medyo kahawig ito ng pamamaraan ng Jiao. Ako. Isa lang akong ordinaryong tagalinis sa kusina ng Yufu Restaurant. Natalo ako. Buong puso akong tumatanggap ng pagkatalo. Kung gayon, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ang susunod ay ang ikalawang round ng paligsahan. Ang pag-iihaw ang pagtutuunan. Layunin nitong subukin ang pagkontrol ng mga chef sa apoy. Yufu, anong nangyari sa'yo? Wala, sumasakit lang ng kaunti ang ulo ko. Okay lang, huwag kang mag-alala. Presidente Ding, ngayon ay dapat ninyong lasahing mabuti. Palagi akong patas sa aking ginagawa. Hindi mo na kailangang magsalita. Gamit ang matinding init ng uling, naiho ng sakto ang mga sangkap. Puno ng masarap na amoy, at mayaman sa lasa, maging ang pagkontrol sa apoy, o ang paghahalo ng mga pampalasa, pang top class ang lahat. Yung baso ng red wine yon. Mamamatay na ang apoy. Amoy ng kahoy na prutas na hinaluan ng amoy ng Angelica. Ito ang sinaunang pamamaraang mystical fire roast. 10 segundo na lang ang natitira. Hindi ko alam kung mahahabol pa ni Yufu. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa kanya. Ang sarap nito. Ang galing. Ginamitan ng herbal na uling. Kaya ang mga sangkap ay mayroong natural na amoy ng halaman at kahoy. Tapos, may mga pampalasa na may halong amoy ng prutas at gamot. Lalong lumalabas ang sariwang amoy ng karne mismo. At hindi naman namatayan ng orihinal na lasa. Ang haba ng lasa sa bunganga. Talagang first class ang sarap. Napakahusay ng pagkontrol ni Ji Yufu sa apoy. Mas magaling pa ng kaunti kaysa kay Ji Li. Ang amoy ng karne ay may halo ng banayad na amoy ng prutas at kahoy, kaya mas malasa ang lasa. Hindi pa ako nakakain ng barbecue na ganito ang lasa. Imposible ito. Ang galing na malambot ang karne pero hindi tuyot, mas magaling pa sa 20 taon kong karanasan. Ang ganda. Ibig sabihin ba nito na nanalo na naman tayo? Talagang swerte ni Ate Fe. Sa pagkakataong ito, salamat talaga kay Yufu. Oo nga.
Aking ipinahahayag, sa ikalawang round ng paligsahan sa barbecue, ang nagwagi ay ang UFO Restaurant. 2 beses nang natalo ang Food God Group. Ipagpapatuloy pa ba ang ikatlong round? Jake Lee, may natanggap lang kaming dokumento. Kailangan ninyong tingnan. 3 taon na. Nagtatago pala sa binhay bilang kusinero. Pumunta ka. Sabihin sa security team na maghanda. Tayo ay pupunta para kunin ang cooking god. Opo. Nahanap na si Zhao Judao. Ayon sa mga datos, nawalan na siya ng memorya. Tungkol sa mga nakaraan, wala siyang alam. Alam ko na. Ngayon, hindi na siya makakatakas. Ipinahahayag ko. Matapos ang matinding paligsahan, ako at ang mga huradong manonood ay nagkakaisa sa hatol. Ang nagwagi sa paligsahang paglulutong ito ay ang Restaurant UFO. Yufu, ang galing mo! Unahin muna natin ang mahalaga. Manager Yao, talo na talo, panalo na panalo. Ang mga sinabi mo ay di dapat mawalan ng visa, di ba? Ito ay sa inyo na. Boss Yao, ginawa namin ang lahat. Di namin inasahan na ang Restaurant UFO ay may ganoong klaseng bihasa. Di kami nagsisisi sa pagkatalo. Sino ka talaga? Sinabi ko na, isa lang akong maliit na kusinero sa Restaurant UFO. Imposibleng ikaw ay... Ito si ang acting president ng Food God Group, Li Xiaoqian. Ang matagal nang nawawala kasintahan ni Zhao Judao. President Lee. Bakit po kayo mismo ang pumunta rito? Judao, ang hirap-hirap kitang hanapin. Pasensya na, nagkakamali ka. Hindi ako si Zhao Judao, ako si UFO. Judao, ako ang kasintahan mo, si Li Xiaoqian. Naaalala ko ang init ng mga kamay mo. Siya nga, ang nawawalang food god sa loob ng ilang taon. Si Cao Zhao daw, kaya pala ang kanyang pamamaraan ng paghiwa ay parang pamamaraan ng pamilya Zhao. Paano nangyari yon? Siya pala ay ang tagapagtatag ng Food God Group. Yufu, si Zhao Judao pala. Binibini, masyado namang malaki ang biro mo. Talagang hindi kita kilala. Ako ang iyong nobya. Tingnan mo nang mabuti. Hindi mo ba ako naaalala? Judao, anong nangyayari sa'yo? Masakit ba ang ulo mo? Yufu, Dadalhin kita sa ospital. huwag kang aalis. Judao, may naaalala ka na ba ngayon? Wala akong maalala. Wala talaga akong maalala. Sino ba ako? Sumama ka sa akin pabalik sa Kyoto. Hahanap ako para sa'yo ng pinakamagaling na espesyalista sa utak. Binibini. Ako ay mula sa UFO Restaurant. Ang UFO Restaurant ang tahanan ko. Hindi ako pupunta kahit saan. Ang lungsod na ito ng binhay. Anong sakit ang kayang gamutin nito? Binibini. Nagkakamali ka ng tao. Talagang hindi kita kilala. Judao, dahil sa kanya, ang 10 taon nating pagsasama ay hindi mo na pinapahalagahan. Binibini. Si Feifei ang nagligtas ng buhay ko. Iniwan niya ako sa UFO Restaurant at si Feifei rin ang nagbigay sa akin ng pangalan. Ang UFO Restaurant ang tunay kong tahanan. Ayokong umalis sa UFO Restaurant. Sige, gusto mong magbayad ng utang na loob. Hindi kita pipigilan. Maaari kitang bigyan ng 20 milyon. Salamat sa kabutihang loob, Boss Lee. Siya ay tao ng aming restaurant. Hindi siya sasama sa iyo. Liu Feifei, napaka-plastic mo. Ang layunin mo sa negosyo. Hindi ba't para sa pera lang? Ayaw ko ng pera mo. Kulang ba? Hindi sapat ang 20 milyon? 100 milyon. Sapat na ba? Ayaw ko ng pera. Si Yufu, mananatili o aalis. Desisyon niya iyon. Hindi ako makikialam. Ako si UFO. Ang UFO Restaurant ang aking tahanan. Ayokong bumalik sa anumang Food God Group. Liu Feifei, ano ba talaga ang ibinigay mo kay Judao na pampagulo ng isip? Kumakalat ka ng chismis. Tama na. Ako si UFO. Hindi ako si Zhao Judao. At lalong ayaw kong maging si Zhao Judao. Grabe ka talaga. Hoy, Boss Lee. Si Boss Zhao, baka pansamantala lang nawalan ng memorya. Sa tingin ko,
Wag na nating pilitin. Ano ba ang alam mo? Liu Feifei, kung gusto mong agawin ang aking nobyo, huwag kang magalit kung hindi kita palalampasin. Bahala ka. You daw. Nawalan ka ng memorya? Hindi mo na ako maalala. Hindi kita sinisisi. Kung gusto mong manatili dito, hindi kita pipigilan. Pero, ikaw ang minamahal ko. Hindi kita susukuan. Babalik ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang, Boss Lee. Zhao Yu daw. Pakiusap, tanggapin mo akong estudyante. Seryoso talaga ako. Gustong matuto ng tunay na galing sa'yo. Ako si Yu Fu, hindi Zhao Zhu Dao. At hindi ako tumatanggap ng estudyante. Hindi kita ipapahiya. Hindi pa dumarating ang tamang pagkakataon. Walang saysay ang magsalita ng marami. Boss Liu, tanggapin mo na ako. Maghahain ako ng tsaa, maghuhugas ng gulay at pinggan, kahit ano. Pumunta ka na lang sa cold kitchen ng Yufu Restaurant para tumulong. Matuto ka ng knife skills kay Yufu. Salamat, Boss Liu. Yufu, ikaw ba talaga si Zhao Zhudao ng Food God Group? Yung nakapag-serve na sa state banquet? Ikaw ang nagtatag ng Food God Group. Bakit hindi ka bumalik? Ako si Yu Fu. Gusto kong manatili dito. Kasama kayong lahat. Gets ko na. May taong ayaw bitawan. Mali. May taong ayaw niyang bitawan. Gets ko na rin. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Kung magpapatuloy kayo, kakaltasan ko ang bonus ninyo. Wala na. Paano ako makakapag-compete sa Food God? Sa tingin mo ba si Zhao Zhu daw nagkukunwaring nawalan ng memorya? Hindi ko alam, pero kailangan siyang mamatay. Kung hindi, hindi natin makukuha ang tunay na kapangyarihan sa Shishen Group. Pero ngayon, ang mga reporter ay nakatingin na sa kanya. Kung tayo mismo ang kikilos, baka masyadong delikado. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko siyang tulad ng 3 taon na ang nakalipas. Mawala nang walang nakakaalam. Makipag-ugnayan muna sa isang brain specialist sa ngalan ng pagpapagamot. Tingnan natin kung totoo nga ang kanyang kondisyon. Naiintindihan. Yufu? Kung sakaling balang araw, ay maalala mo na ang lahat? Alis ka ba? Gusto mo bang umalis ako? O manatili? Gusto kong maging Yufu ka, magpakailanman. Pero alam ko sa sarili ko, na ikaw pa rin ang food god na si Zhao Zhudao. Natatakot ako. Baka balang araw, maalala mo na ang lahat? At hindi mo na kailanganin pa itong lugar. Kahit na maalala ko o hindi ang nakaraan, ang Yu Fu Restaurant na ito ay magpakailanman kong tahanan. Masaya ako dito. Talaga? Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo, Fei Fei? Kahit na kasinungalingan man ito. Tuloy po kayo. Ang specialty ng aming tindahan ay ang seafood soup na fu. Upo po kayo. Mayroon ba kayong mga hindi kinakain? Ang nobya ni Zhao Zhudao. Ang acting president ng Food God Group na si Li Xiaochen ay dumating sa Binhai upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Kayo pala ang cooking god, kaya pala napakasarap ng seafood soup. Susuportahan ko pa rin kayo. Ginoong Zhao, kailan po kayo babalik sa Food God Group? Sasali ba kayo sa World Cooking God Championship ngayong taon? Hahayaan niyo bang mawala ang titulo ng Food God na inyong pinagtagumpayan ng 3 beses? Walang komento. Wenbo, ikaw na ang gumawa ng sabaw. Aalis muna ako para makaiwas. Sige. Gagawin ko ng maayos ang sabaw. Manager Lee, ayaw bumalik ni Zhao Zhudao sa Food God Group. Ano po ang masasabi ninyo? Bilang kanyang nobya, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para magamot ang kanyang amnesia. Nagpadala na ako ng nangungunang eksperto sa utak sa buong mundo papunta sa Binhai. Talaga nga, pinagdududahan nila ako. Maghintay kayo, may sorpresa ako para sa inyo.
Yufu? Fei Fei, Nilaga ko ang tsaa sa kalan ng 2 oras para pampalalamig, para mawala ang init. salamat. May isang bagay. Hindi ako sigurado kung dapat kong sabihin. Sabihin mo, Hindi ko sinisiraan si Li Xiaoqian. Palagi kong naiisip ang tingin niya sa'yo, medyo kakaiba. Yufu, talagang hindi mo naaalala kung paano ka nawalan ng memorya? siyempre naaalala ko. Tama ka. Siya nga, nagpakilala bilang aking nobya. Si Li Xiaoqian na labis na nagmamahal sa akin. Nilason niya ang aking inumin. Ang layunin ay ang kunin, ang Food God Group na aking itinatag. Yun pala. Naalala mo na ang lahat. Kailan nangyari yun? Itinago mo pa sa akin. Fei Fei, hindi ko sinasadya na lokohin ka. May plano ako. Malalaman mo sa tamang panahon. Sa totoo lang. Noong ikalawang laban ko, naalala ko na ang lahat. Hindi ko lang inakala. Mabilis dumating si Li Xiaoqian. Kailangan kong magpanggap na nawalan ng memorya para hindi mag-alarma. Pero naniniwala ako. Tuso siya. Tiyak na hindi siya maniniwala na nawalan ako ng memorya. Kamakailan, tiyak na may gagawin pa siya. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, may plano ako. Ang Li Xiaoqian na kilala ko, hindi ganoon katuso. Sa likod niya, tiyak na may iba pang nasa likod. Alam mo kung paano. Medyo nakahinga na ako ng maluwag. Nag-aalala ka sa akin. Hindi kaya dahil... Tiyak na dahil takot sa akin. Kung umalis ang pinagkakakitaan, hindi ka na makakapagpatuloy ng kita. Mabuti naman at alam mo ang sarili mo. Ayoko nang kausapin ka. Fei Fei, hindi kita niloloko. Ang Yufu Restaurant ang tunay kong tahanan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. At ang mga kasamahan ko, binigyan nila ako nitong mga nakaraang taon, ng kasiyahan na hindi ko pa nararanasan. Ayaw kong umalis dito. At ayaw ko ring iwan ang lahat. Kayong lahat. Ang tunay kong pamilya. Yufu! Sasali ka ba sa World Chef Championship? Nagtakbuhan na ba si Chef Zhao? Kaya kayong mga walang kalaban-laban ang ipinadala? Si Judao? Bakit wala siya? Huwag kang mag-alala. Darating siya. Hindi pa nga bumabalik ang memorya niya. Kung papasok siya, talagang talunin ko siya. Hintayin na lang natin ang mangyayari. Ikalimang International Culinary God Competition, Championship Round. 10 minutong countdown na lang. Kung may team na hindi makakarating ng maayos, matatanggal sila sa kompetisyon. Darating kaya talaga si Master? 6 na araw na mula nang umalis si Yufu. Sabi niya, ibabalik ang kaluluwa ni Zhao Judao at pananatilihin ang puso ni Yufu. Day, Boss, pasok na tayo. Gawin lang natin ang makakaya. Sana makarating si Yufu sa tamang oras. Kuya Wei, medyo kinabahan ako. Bigla na lang nawala si Zhao Judao. Baka may ginagawa siyang kung anong kalokohan sa likod. Anong kinakatakot mo? Kahit na maalala niya ulit ang lahat, yung 3 taong nasayang, ang kanyang mga kasanayan ay matagal nang nabawasan. Sa ngayon, hindi na siya makakagulo. 5 International Culinary God Championships. 5 International Culinary God Wala kayong may Championships. pakitang magandang knife skills. Kawawang mga Chino.
Ayon kay G. Matsumoto, ang lutuin ng inyong bansa ay tulad ng dragon symbol ninyo, isang hayop na puro kayabangan lang. Kayong mga barbarong kumakain ng hilaw. Naglakas loob pa kayong magsalita ng ganyan. Sa aming lupang Chino. Talagang wala kayong hiya. Tama, gumagawa kami ng 5 international, 5 grand feasts. Hindi nyo pa alam ang ginagawa nyo noon. National must-ihi. National ngayon, tingnan natin kung sino ang luluhod at susuko. Pakiusap, manahimik po. Magsisimula na ang paligsahan. Simula na ng countdown. Sir. Siyam. 8. 7. 6. 5. 4. Sige, pumasok na rin ang huling kalahok. Magsisimula na ang paligsahan. Yufu, narito ka rin. Natakot ako, baka hindi ka umabot. Siya si Saudaya daw. Hindi ba siya nawawala? Bumalik na ang Diyos ng kusina. Bakit parang iba ang dating niya? Baka sakali. Bumalik na ang alaala niya. Tamang-tama ang dating mo. Fei, pasensya na. Nag-alala ka pa. Buti na lang at bumalik ka. Master, nakarating ka agad. Napakaganda nito. Hindi ko inakala. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat. Mahal kong senior. Huwag mong sabihin yan, Junior. Noon, dahil sa Master, ibinigay sa iyo ang espesyal na libro na kapag tatag ka ng Food God Group, pareho tayong estudyante ng Master. Bakit hindi ako ang dapat magmana? At saka, 2 taon akong nauna sa iyo. Dahil lang ba sa senior? Alam mo ba? Wala namang espesyal na libro. Sa tingin mo maniniwala ako sa iyo? Sa ngayon, sa pagluluto na lang, maglaban tayo. Naku, ang huling pumasok ay siya pala ang nawawalang hari ng kusina na si Zhao Judao, Ginoong Zhao Judao. Kayo po ang 3 ulit na World Kitchen God na wala kayo ng 3 taon ngayon ay muling nagpakita. Tanong ko lang po, ano po ang masasabi ninyo? 3 taon na ang nakalipas. Nanalo ako ng 3 sunod na beses bilang World Kitchen God, ngunit ako'y tinalo ng aking senior na si Sun Wei. At ng aking nobya na si Li Xiaotian, nilason nila ako. Buti na lang nakaligtas ako. Nawalan ako ng memorya dahil sa pinsala. At nagpalipat-lipat ako sa loob ng 3 taon. Sila ang dating pinakamalapit sa akin. Hindi ko inakalang gagawin nila ito sa akin. Ngayon, narito ako hindi lamang upang mabawi ang karangalan na para sa akin, kundi upang ilantad din ang kanilang pangit na mukha sa publiko at maparusahan sila ayon sa batas. Li Xiaochen, nobya pala ng Kitchen God. Grabe naman, ang sama pala. Nagtulungan pa silang maglason. At tinalo ang Kitchen God. Nagsisinungaling si Zhao Judao. Huwag kayong maniwala sa kanya. Bumalik na ang memorya ko. Huwag ninyo akong lokohin. Li Xiaotian. Mga kababayan nitong mga nakaraang araw, inayos ko ang lahat at muling nakuha ko na ang Food God Group. Paano nangyari ito? Yufu, ang pagkawala mo nitong mga nakaraang araw, para bang inayos mo ang Shishin Group? Pasensya na at nag-alala ka. Sana, sa susunod, sabihin mo sa akin ang lahat. Si. Nabawi ko na ang kontrol sa Shishin Group. Pagkatapos ng kompetisyon, papanagutin ko kayo. Zhao Judao, ako ang iyong nobya. Hindi na. Mula nang subukan mong lasunin ako, wala na ang kasunduan. Kayong dalawa, tinanggal na kayo sa Shishin Group. Imposible. Isa akong shareholder ng Shishin Group. Wala kang karapatang paalisin ako. Sa palagay mo ba, may karapatan ako o wala? Sinusuportahan ako ng iba pang mga shareholder? Ang bagong chairman ng board na ito, 3 beses na Cooking God Champion? Paano kung makuha ko ang corona sa kompetisyong ito? Ikaw? Magkita na lang tayo sa kusina. Ika-5 pandaigdigang paligsahan ng mga kampiyon ng kusina panghuling laban. Opisyal nang magsisimula. Ang unang round ay tungkol sa pagbabalik sa ginintuang panahon. Maaari nang magsimula ang mga kalahok. Ngayon, aking ihahandog ang lihim na resipe ng pambansang piging ng dakilang siya, gintong pata at mga bola ng isda. Ang Diyos ng kusinang Hapones na ito ay bihasa pala sa Hawaii ang cutting technique.
Noong siya'y nanalo ng kampyonato, may isang tanyag na chef mula sa Jinling sa mga hurado. Bigla na lang siyang umatras sa paligsahan. Nang ako'y 12 taong gulang, ay pumasok ako sa pamilya Zhao sa Kyoto. Ito ang unang putahe para sa piging na direktang itinuro sa akin ng aking maestro. Manok sa dahon ng lotus na may sea cucumber. Boss, Master, kaya ba talaga nating talunin yung chef at senior natin mula sa hapon? Napakalakas ng kakayahan nila. Naniniwala ako kay Yufu. Kaya niya yan. Narito na ang 3 pinakamahusay na chef. Sino kaya ang magwawagi ng corona? Sa pagkakataong ito, siguradong panalo si G. Matsumoto. Siya ay dalubhasa sa parehong kanluranin at silangang kusina at napakagaling sa pagluluto. Hindi lamang malalim ang kanyang kaalaman sa inyong mga recipe ng Chino, mas malalim pa ang kanyang pag-aaral sa inyong mga chef. Ang kampyon sa pagkakataong ito ay dapat na mula sa China, si Zhao Judao. Siya ang naging world's culinary god. Ng 3 sunod na termino. 3 taong hindi humawak ng kalan si Zhao, samantalang araw-araw, 8 oras na nagsasanay si Sunwei. Zhao Judao, hindi ka mananalo. Malapit nang maubos ang oras sa hourglass. Malapit na ang final round. Ginamit ni Master Zhao ang ice bath method para sa pata ng baboy. Ito ang sekretong pamamaraan ng pamilya Zhao na tinatawag na treading on snow to seek plum. 20 taon na ang nakalipas, sa Kyoto Exchange Match, si Ji Zhao ang gumamit ng putaheng ito upang pahangain ang lahat. G. Gorin, pakisabi naman po sa amin ng treading on snow to seek plum. Kung ano ang ibig sabihin. Ang treading on snow to seek plum ay nangangailangan ng yelo upang makagawa ng pinong shaved ice. Ang plum ay ang pata ng baboy na nilaga ng 6 na oras sa mahinang apoy, binutasan, at inukit sa hugis ng 5 petal na plum. Hinahainan ito ng plum sauce na 30 anyos na. Ayon sa sabi-sabi, kailangan ng 7 uri ng hamog mula sa bulaklak ng plum para timplahan ang lasa. Tapos na ang oras. Pakipatay ang apoy. Lahat. Maari ng tikman, espesyal na resipe mula sa kusina ng emperador, manok na may sea cucumber at dahon ng lotus. Niluto gamit ang sariwang dahon ng lotus na may hamog ng umaga, kasama ang lasa ng matandang inahing manok na 3 taon. Ang balat ng manok ay kulay girto at makintab, manipis pero hindi nakakaumay. Ang laman ay malambot at hindi tuyot. Ang amoy ng sea cucumber ay nakapasok hanggang sa buto. Ang sabaw na ito, ginawa gamit ang hamon at scallops, iniluto ng 7 araw. Ang sarap, parang malulunok mo ang dila mo. Ang loob ng manok ay puno ng sea cucumber na ibinabad ng 3 araw. Ang paglulutong ito, mahinang apoy, 98 degrees ang temperatura, eksaktong 6 na oras. Tol, noong nakaraang laban, talo ako sa iyo ng 0.5 puntos. Ngayon, ang manok na may sea cucumber at dahon ng lotus na ito, ano sa palagay mo? Pinabuting bersyon ng ginintuang pata at isdang bola. Pakiusap, turuan ninyo ako. Ginamit pa ang silverfish mula sa Tianchi at ginawang isda paste sa 3 paghalo at 3 pagpahinga. 1,000 taong hamon. Hiniwa ng manipis na tila transparent pero hindi nadurog. Mantika mula sa 1,000 taong hamon at ang amoy ng isda ay ganap na naghalo. Ang sabaw na ito, tiyak na gawa sa 3 taong gulang na pato Jinhua ham at nilaga ng buong 49 na oras. Naabot pa ang aking score.
Ang paligsahan ngayon ay talagang ng Diyos ng kusina ng tatlong daigdig na si Zhao Judao, paghanap ng plum sa nipeng yelo. Ang hamog na yelo ay namuo sa anyo ng bulaklak ng plum. Biging ng pamilya Zhao, paghahanap sa niebeng prune. Tikman po. Si Yufu ang gumawa. Yung putahe ni Master. Pinagsamang lamig at init. Kahit kalahating segundo. Mali na. Banayad na halimuyak sa dilim. Ang niebe, may bango pa ang pine. Habang di pa ganap na natutunaw ang yelo, sa lalamunan na, pumutok ang lamig at init sa dila. Mabagal na nilaga ng 8 oras. 3 segundo lang, nagyelo na. Ang kontrol sa apoy, mas mahusay pa kaysa sa aking master noon. Nakamamangha. Pakitang tao lang yan. Ang pata, ginawang parang, niyebeng sumasalubong sa tagsibol. Ito ang tunay na rurok ng pagluluto. Paano nangyari yon? Paano posible yon? Tumigil na siya sa paggamit ng kutsilyo ng 3 taon. Sunwei, laging ganyan ka, matigas ang ulo, paborito ka ng guru natin, pero hindi mo alam na kulang ka talaga sa kakayahan. Puro ambisyon lang, walang galing. Imposible. Tingnan mo na lang. Nanginginig ang mga chopstick ng hurado mula sa bansang iyon. Diyos ko, sa mundong ito, may ganito palang pagkain. Ito ang pinakamasarap na kinain ko sa buong buhay ko. Walang ibang katulad. Parang pagkain mula sa langit ang sarap. Mga Ginoo. Mga Ginoo, naka-live po tayo. Naka-on pa ang mga kamera. Ito. Unang beses na nangyari ang ganitong sitwasyon. Nagtatalo-talo pa ang 3 hurado para sa mga tira-tirang pagkain. Lushi Chunchu ang nakasaad sa kabanatang Benway ang pinakamasarap na lasa. Ngayon ko lang nakita. 10 puntos. Pinalapot ang sarsa sa mahinang apoy ng 7 oras. Pinalamig ng 30 minuto para tumigas. Ang pagiging perpekto ng apoy, walang katulad sa buong mundo. Binibigyan ko ito ng 10 puntos. Magaling. Magaling. Kahit gusto kong magbigay ng mababang puntos. Pero, ang pagbabawas ng kahit 1 punto ay isang paghamak sa masarap na pagkain at paghamak sa aking pagkatao, ako ay magbibigay ng 2 puntos. Sampung puntos, 10 puntos, 10 puntos. Numera? Ito ang International Culinary God Competition. Mula nang magsimula ang paligsahan, ang unang putahing nakatanggap ng perpektong iskor, Ta Shui Shun Mei, lumikha ng isang alamat. Posible bang natutunan na niya ang matagal nang nawalang teknik ng pamilya Zhao, Bing Huo Ji, Chong Tian? Ginoong Zhao Judao, ako ay talagang tinalo ng buong puso. Ngayon ipinahahayag ko ika-5 International Culinary God Competition. Ang kampiyon ay mula kay Master Yufu, Ta Chuye Chun Mei. Ayon sa mga nakaraang patakaran, inaanyayahan ang nagwaging kampeyon na magbigay ng pangaral sa pagluluto. Pangaral sa pagluluto. Ayon sa Dao De Jing, ang pamamahala sa isang malaking bansa ay parang pagluluto ng maliliit na isda. Ang tunay na daan ng pagluluto ay nasa pagiging matuwid, kalmado ang isip, at pagpapahalaga sa mga bagay. Kuya, alam mo ba kung saan ka nagkamali? Ang pamana ng inyong pamilya, mga Zhao, ay umasa lang sa lihim na resipe ng inyong mga ninuno. Ayos lang. Galos lang. Kuya, hindi mo kailanman mauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagpapahalaga sa mga bagay.
Ang 3 taon kong pagsasanay sa pagkilala sa apoy sa tunog ng kutsilyo ay talagang natalo sa iyo na tumigil sa pagsasanay sa loob ng 3 taon. Dahil sa 3 taong iyon, nahanap ko muli ang paggalang sa mga sangkap. Ang sarap talaga. Naipasa ko na ang ebidensya ng inyong paglason sa akin, ikaw at si Li Xiaoqian, sa mga pulis. Maghanda kang makulong. Judao, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi kita patatawarin. Hintayin mo na lang ang parusa ng batas. Fei, umuwi na tayo. Judao. Ang pagbabalik ng Kusinero Diyos. Pagpapala sa bawat tahanan.